Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So, mainit na pong pinag-uusapan ngayon itong mga flood control projects sa ating bansa at kumakailan lang ay merong isang gobernador. Nakalimutan ko lang yung lugar niya na bumisita dun sa mga flood control projects sa kanya nasasakupan at na-discover niya nasablay pala yung trabaho at nagagalit siya dahil ika nga well, korupsyon. At isama na rin po natin diyan na nag-aalok si Baguio City Mayor Magalong na mag-provide ng mga insights niya at mga ebidensya na korupsyon pagdating sa flood control projects. At madalas din pong na-interview ng mga news outlet, ng mainstream media. Ito naman pong gobernador ng Bulacan na si Governor Daniel Fernando na kung saan ay sinasabi ng Pangulo na napakalaking bulto o bilyong-bilyong piso na halaga ng flood control projects ang napunta sa Bulacan. Ngunit taon-taon pa rin ay hindi man nakikita ng tao, non-existing. Non-existing. So, alam nyo, sinasabi nila ng mga ilang personalidad na ini-interview ngayon sa mainstream media na hindi nila alam itong mga proyekto ng flood control project sa kanilang nasasakupan dahil ito ay pinatatakbo at iminamanage ng national government. So national project yan at wala silang kinalaman dyan. Yun ang madalas kong naririnig sa kanilang mga bibig. Pero naisip ko rin, kasi sinabi ni Governor Daniela Fernando ng Bulacan na hindi nga sila nakikialam diyan pero sila ang nagre-request ng mga proyekto. Kasi ang mga kongresista, ang trabaho niyan, alam ko, gumawa lang ng batas eh. Hindi lang ako makasiguro kung bakit pati dun sa mga infrastructures, mga flood control projects at kung ano-ano pa, may pakialam din sila. So, granting na meron. Granting na meron. Hindi ako, hindi ko kasi mapaniwalaan na hindi alam ng isang mayor, ng isang gobernador, ng isang lalawigan at bayan, ang isang proyekto na magaganap sa kanyang nasasakupan. Parang kabubuhan naman yun. Kasi ang bawat munisipyo, lalong-lalo na ang kapitolyo ng isang rehiyon, may mga engineer yan. May mga municipal engineer yan. May mga regional engineer yan na nagtatrabaho directly sa isang gobernador, sa isang mayor. At kapag ka nauupo ang isang mayor, alam ko ang mayor ang nag-a-appoint ng sarili niyang engineering team sa isang munisipyo, sa isang rehiyon. So, alam ko hindi pwedeng magkaroon o hindi maaring hindi alam ng isang opisyal, ng isang bayan, ng isang rehiyon, ang isang proyekto kung hindi siya ang nag-request dahil nanggaling mismo yan sa bibig ni Governor Daniel Fernando. Nagre-request sila, nalalaman na lang nila na approve. O di alam nila, hindi ba? Alam nila. Siguro baka sa parte, pero hindi din eh. Sa parte ng paggasta at kung saan manggagaling ang pondo, pero alam natin sa national yan, wala silang alam doon. Hindi sila basta-basta nakakahipo. Pero alam ko kung hindi nila gusto yung proyekto, may say sila dyan. Pwede nilang kontrahin yan.
Anong ibig ko sabihin, mga amo? Alam niyo, may mga taong nakakausap ako. Mga nagtatrabaho sa construction, mga mismong gumagawa. Minsan, kalsada natin, may mga gumagawa dyan, may mga field engineer yan. Kung minsan, nalalaro natin yung mga yan, hindi natin kilala personal, pero minsan na igugulalas nila, meron daw, daw. Hindi ko kayang patunayan. Meron daw natatanggap ang mayor, may natatanggap din daw ang gobernador. Hindi ko alam kung ano yung natatanggap. Kayo na bahalang mag-isip. Pero hindi naman siguro lahat. Hindi naman siguro lahat, siguro. Pero hindi pwede akong maniwala na walang alam ang isang mayor at ang isang gobernador sa mga proyekto na yan. Dahil sila rin mismo ang magre-request sa mga congressman nila yan eh. So alam nila yan. Di ba? Ngayon, siguro may mga mayor, may mga gobernador na nakikita na may korupsyon dito sa mga proyekto na to, pero natatakot silang magsalita dahil baka maapektuhan naman yung mga bagay na nire-request nila sa isang congressman. At meron din siguro na mga mayor at gobernador ng isang rehiyon na nakikinabang din dito sa mga proyekto ng isang congressman. Kasi alam ko merong karapatan ng isang mayor, ang isang gobernador na tumanggi sa isang proyekto kung makikita niya na yung proyekto na yon ay makasasama sa kanyang bayan. Dahil meron din mga personal na ininyero yan. May mga municipal engineer tayo. May mga regional engineer tayo. Under yan sa mayor at sa gobernador. Kapag sinabi ng kanyang ininyero na mayor, gobernador, makakaapekto po ito sa lalo na yung mga flood control project, hindi po makakatulong sa atin yan. O kaya mapapasama pa po tayo lalo niyan. At hindi rin ako naniniwala na hindi yan binibisita ng isang municipal engineer o kaya naman ay isang regional engineer. Sample pa ng korupsyon, hindi lang flood control, pati kalsada. May may mga korupsyon yan. Nakikita ng maraming tao yan. Hindi lang nila naiintindihan. Kung mapapansin ninyo, sa Bulacan, taga Bulacan ako eh. Sa kalsada, nagugulat ako pagka nagbubuhos sila ng simento, yung mismong kalsada wala akong nakikitang bakal sa gitna. Doon sa mga dugtungan meron, letter U, na bakal. Siguro mga, hindi ko alam masyado yung sukat eh. Siguro mga, malaki lang ng konti dito sa hintuturo ko yung bakal. Naka-U. Nakasimento doon sa magtatagpong dugtungan ng isang kalsada. Di ba nakikita nyo sa kalsada may partition yan? Doon nyo lang makikita yung bakal, pero yung sa gitna ng kalsada, walang bakal po doon. Walang bakal, nakikita ko. Simento lang po yun. Simento. Nakita ko doon sa isang video, kailangan pala yung buong section ng isang bahagi ng kalsada, yung isang buo nun, kailangan pala may mga bakal yun. Wala akong nakikitang bakal doon. Doon lang mismo sa dugtungan, dito mo lang makikita sa dugtungan. O, hindi ba nakikita niyo sa kalsada? Lalong-lalo na nagaganap yan sa hapon o sa gabi. Siguro kaya sila nagbubuhos ng ganong mga panahon ay hindi masyado napapansin ng tao. Pero kung may nagbubuhos sa umaga, pansinin nyo, wala kayong nakikitang bakal sa gitna. Yung iba, wala akong nakikita. Lalo dito sa amin, nakikita ko wala. Walang bakal. Kaya pag yung kalsada ninyo, minaso nyo yan. Pag may nakita kayong bakal dyan, tingnan nyo kung gaano kalaki. Swerte siguro kung may bakal kahit mga ganito kalaki o mas maliit ng konti dito. Swerte na yon. Pero karamihan sa tingin ko, walang bakal. Kasi ang proyekto ng isang gobyerno, lalo na sa kalsada at flood control project, yung pondo niyan, may mga pinagdadaanan yan
Dumadaan yan kay congressman, dumadaan yan kay mayor. Sabi nga nung nakausap ko na field engineer nagbabantay doon sa kalsada meron daw si ganito, kaya nababawasan yung quality ng ginagawa nila dahil saan nila kukunin yung panlagay? Kay ganito, kay ganyan. Hindi ba? Saan nila kukunin yun? Doon din sa pera ng sa pera ng project. So, ano sasakripisyo? Yung quality ng proyekto dahil binabawasan yung pondo. Binibigay kay ganito, binibigay kay ganyan. So, sa tingin ko hindi lang congressman na nakikinabang diyan. Bakit dalawang governor, isang mayor lang yung naririnig ko na nagsasalita? Asan yung ibang mayor? Lahat ng, sigurado ako, lahat ng munisipalidad sa buong Pilipinas, may kanya-kanyang flood control project yan. Bakit hindi sila nagsasalita? Bakit hindi sila tumutulong sa Pangulo? Nag-iisa lang siya. Di ba? Sinabi ko noon pa, sinasabi ko pa ulit-ulit. Ang Pangulo, nag-iisang tao lang. Pag pinagkaisahan ka ng kabuuan ng Kamara, ng kabuuan ng Senado, ng kabuuan ng Liga ng mga Mayor, ng Liga ng mga Gobernador, wala kang magagawa bilang sa Presidente. Pero ngayon, nagsasalita ang Pangulo. Pero bakit yung mga Mayor, yung Liga ng mga Mayor, Liga ng mga Gobernador, hindi nagsasalita ngayon? Hindi sila nagre-request ng investigasyon. Bakit DPWH ang mag-iimbestiga sa sarili nila? Hindi ba dapat iba ang mag-imbestiga dyan? Yung credible na organisasyon ang mag-imbestiga? Sila iimbestigahan nila yung sarili nila, yung mga tao may kinalaman sa korupsyon na to, sa kapalpakan na to, sa kabalbalan na to, sila rin ang mag-iimbestiga sa sarili nila. Anong katotohanan ang makikita natin diyan? Meron ba? Wala. Kaya marami rin na naniniwala na walang mangyayari dito sa ginagawang investigasyon puno na kung sino man. Wala. Pipilitin nilang maghanap ng isang pangyayari na maaring malihis ang atensyon ng tao. Ako nga iniisip ko baka diversionary tactics lang itong flood control project na to dahil binabalangkas na po uli ang 2026 national budget. Bilyon-bilyon ang pag-uusapan ngayon dito. Daang bilyon o trilyon ang pag-uusapan. Mentras mentras maliit, palalakihin nila, pero yung mas malaki, hindi nila pasisingawin. Na nagiging trabaho naman ngayon ng isang congressman. Panoorin niyo yung isang video ko. So, ang tanong ng marami, magiging makatotohanan ba kaya itong mga nagiging investigasyon sa flood control project? Well, ako hindi na umaasa. Hindi na ako umaasa hanggat maraming buwaya na politiko. Walang mangyayari. Wala. Magpapatuloy lamang yan. Magpapatuloy lamang po yan. At mananatili po tayong mababaon sa utang dahil sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Wala akong nakikitang matapang sa kanila na maglalahat ng katotohanan. At kung meron man, magkakaroon ng malaking problema yung politiko na yun dahil hindi ka nakikisama. Sabi nga nila, pakikisama yan Di ba? Diyan na-invento yung salitang for the boys. Hindi naabutan ng for the boys kaya makwakwak. O baka naman maliit yung inaabot kaya kumakwak. So, sinong paniniwalaan natin sa kanila? Maaring may mga tao, may mga isa, dalawa, tatlong tao na totoo ang sinasabi. Pero ang pinagsusumbungan nila una ang taong bayan. Ikalawa, yung mga nakatataas sa kanila na alam naman natin na kabahagi din sa mga korupsyon na yan. So ngayon, lumalabas nito, ginagawa lang nila tayong uto-uto. Dahil hindi tayo nakikialam. Hindi tayo nagsasalita.
Nung ko pa sinasabi yan, dapat magsalita tayo. Alamin natin ang bawat proyekto sa ating lugar. Magkano, kailan matatapos at saan at sino ang gumagawa. Tama ba yung ginagawa nila? Dahil kung hindi tama yung ginagawa, aaksaya lamang po tayo ng pera. Yan, napanood natin sa mainstream media. Mga proyekto na nabuo pero nasisira. Wala pang isang taon nasisira. Nagsayang tayo ng pera. Meron ba nagsalita sa kanila na papalitan namin bilang kami ang gumawa? Kaparusahan. Wala. Mangangailangan uli sila ng bagong budget dito sa mga kongresista na to. So, another pera na naman. Na tayo ang magbabayad. Tandaan niyo po, pera po natin yan. Hindi po nila pera yan. Nangangasiwa lang sila. Pero kung makaasta sila, kanila. At kung makabulsa sila, akala mo kanila. At kung makikialam ka, kakasuhan ka, tatakutin ka, worse. Baka mapatay ka. Yan yung kasalimuot ang politika sa ating bansa. Sa ibang bansa, maiintindihan ko pa na may mga taong maayos dahil mahigpit ang sistema ng gobyerno nila. Pero dito sa atin, hanap buhay na ang politika. Hanap buhay na. Wala nang dangal na naiiwan sa karamihan ng ating mga politika. Lahat puro masasamang sarili na interes na lamang ang naiiwan. Pera natin ang ninanakaw nila, maintindihan nyo sana. Dahil baka dumating ang oras, ang panahon, na wala na tayong perang mailalabas. Wala na rin magpapautang sa atin dahil naibulsa na ng mga politiko natin ang pera ng bayan. So, maging smarte tayo at huwag kayong maniniwala sa mga bayarang influencer sa YouTube. Mahahalata nyo sila. Wala silang bukang bibig kung hindi amo nila. Hindi nila kayang batikusin ang amo nila. Ang babatikusin nila yung kalaban ng amo nila. Pero yung amo nila, hindi nila babatikusin. Laging malinis sa pananaw nila at sa opinion nila yung kanilang amo. Walang kwentang walang kwentang influencer yun. Dapat patas ka. Lahat binabatikos mo, lahat pinupuri mo kung maganda ang ginagawa. Mag-ingat po kayo sa mga taong sinusubaybayan. Masaya, nakakatuwa silang magsalita. Palakampi tayo. Pero bibihira yung mga tao na walang kinakampihan. Ang kinakampihan, taong bayan. Kasi isa rin siya sa mga makikinabang kung magdudusa sa performance nitong mga politiko. So, dito ko na po tatapusin ang video na to, mga amo. At sa susunod ko pong mga video ay ibang paksa naman po ang tatalakayin natin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.